Ikwinento ng mga nakaligtas sa mga huling sandali bago sila tinangay ng tubig. Nakunan pa ng litrato ang mga estudyante habang sinusubukan tumawid sa ilog. May report si Cara David. Ito ang huling litrato ng mga estudyante ng Bulacan State University bago sila tumawid sa Madlum River noong Martes ng hapon. 12 silang magbabarkada, 7 ang namatay. Hanggang hita lang daw ang tubig nang tawirin nila ang ilog. Umuulan na buong maghapon pero sabi ng kanilang guide, kakayanin pa raw tumawid. May lubid na nakakabit para hawakan ng mga bata sa pagtawid. Pero ang lubid hanggang sa gitna lamang ng ilog. Kaya nang dumating ang malakas na agos ng tubig, naipit sa gitna ang mga bata. Sa litratong ito, kitang-kita ang pagyayakapan ng mga bata sa gitna ng ilog. 12 silang lahat nakatuntong sa isang nakausling bato. Sinubukan pa raw ng mga local tour guide na itawid ang mga estudyante. Isa si Daniel sa mga maswerteng naitawid sa Pampang. Sumusobra na talaga yung lakas ng tubig, yung natatangay na kami. Tapos nagugulungan na po yung paa namin ng tour guide ng mga batong malalaki. Pero makalipas ang ilang minuto, dumating ang mas malakas pang agos ng tubig. Nagkawatak-watak ang grupo. Natataon na po talaga kami kasi halata sa kanila. Hindi nila alam yung gagawin nila. Hindi nila kayang iligtas yung sarili nila. Maswerte si Hana, hinatak raw siya sa Pampang ng isang lalaking nagpakilalang professional swimmer. Pero hindi singpalad ang kanyang mga kasamahan. Sila Sean po, sila Mikael po. Inaanod po sila ng tubig. Kahit po gustong-gusto ko silang iligtas, hindi ko po magawa. Sabi pa nga po ni Sean, inaano niya po yung bag, nakataas po. Sabi po ni Sean, hoy, hintayin niyo kami. Sabi pong ganon. Tapos nagpapanik na po kaming mga naligtas. Nakalabas na sa ICU ang 2 sa mga survivor. Patuloy naman ang dalamhati ng pamilya ng mga batang biktima. Pero higit sa lungkot, galit ang kanilang nararamdaman. Paniwala kasi nila pinabayaan ng eskwelahan ang mga bata. May negligence po talaga yung school. Unang-una nga po, sana naman lang sa papunta doon sa bus, meron po silang teacher na hindi po nangyari. Tapos nung tatawid din daw po sila, wala rin daw po silang kasamang teacher. So pakiramdam po talaga namin na napabayaan yung mga estudyante kaya nagkaganyan. Mahigit 4 na po ang estudyante sa kanilang batch, pero giit ng mga bata wala silang kasamang faculty o guro mula sa Bulacan State University nung mga oras na iyon. Ang kasama lang daw nila, 2 local tour guide. Bakit wala kayong kasamang teachers? Ko po alam. Nung pumalik po kami ng bundok, sa batch namin wala po ang teacher. Kaya daw sila sumama sa field trip dahil sinabihan sila ng teacher na pwede silang ma-exempt sa final exams. Parang project po namin. Tapos, kapag maganda po yung gawa nyo, exempted po kayo sa finals. Kaya kami sumama. Cara David, GMA News.